Hi guys, it's Yankee and welcome back to my vlog. So for today's video, pag-uusapan natin kung mababait ba ang mga biyenan dito sa Japan. Magugulat kayo sa biyenan ko. So ayun nga guys, ganito kasi yon. Nung nagkakilala kami ng asawa ko, pinakilala niya rin ako doon sa nanay niya. So, sobrang bait ng nanay niya sa akin nung una akong may nagkakilala. Dinala niya ako sa bahay nila. Yun, usap ganyan. Tapos, tinatranslate ng asawa kaya naiintindihan kasi sabi ng nanay niya. Okay, yung nanay niya, pinabaunan pa nga ako ng ng mochi rice, yung parang kakanin ganun. Ibigay ko daw sa mga katrabaho ko. Tapos yun nga. So nung nagsasama na kami ng asawa ko, iba na yung niya, naging maldita yung biyanan ko. Naging maldita kasi syempre bata pa yung anak niya noon, tapos nag-asawa agad, parang siguro sumama yung loob, tapos bunso pa yung asawa ko noon. Parang siguro iniisip niya na ano ba naman yan, gano'n, na tangito, kinuha ko sa kanya yung anak niya ng maaga, parang gano'n. Tapos, yung para siyang nagselos, gano'n. Eh di ba tumira kami doon sa bahay ng biyanan ko ng mga 2 months yata, nung umalis ako doon sa club na pinagtatrabahuan ko. Biglang pag aalis kami ng asawa ko, nyari maggagala kami, ganyan. Sabihin niya, bili kayo ng bili ng ganito, ganyan. Magreklamo talaga siya. Kasi iniisip niya guys na winawaldas ko yung pera ng anak niya, ganon, na hingi ng ganto, pabili ako ng ganto, ganon, hanggang sa tumagal yun, kahit na magkahiwalay na kami ng bahay, ganon pa rin siya sa akin. Meron pang time na pumunta yun sa bahay namin, natutulog ako, kasi galing akong trabaho nun tutulog ako. Tapos, panggabi kasi yung trabaho ko noon. So, pumunta siya mga tanghali yata. Alam mong ginawa niya? Hinila niya yung yung kumot ko. Tapos ginigising ako, sinisipa ako. Ganun yung paggising niya sa akin, sinisipa niya ako. Ginaganon-ganon niya yung pa ako. Siyempre nagigising ako, tapos nasabi niya sa akin, tulog dyan, maglinis ka ng bahay. Pag ganon. Sabi ko, ang linis-linis ng bahay. Marunong na ako mag-Japanese na konti. Sabi ko, linis ng bahay, sabi ko, malinis yung bahay, pero ang gusto niya siguro, yung kumikinang yung bahay namin. Bad trip talaga ako, tinitiis ko lang, grabe, kasi medyo may edad na rin siya. Tsaka, syempre, biyanan ko yun, magulang ko na rin siya, kaya hindi ko siya sinasagot. Tahimik lang ako, sobrang bait ko nga, hindi katulad nung pag nagtatrabaho ko, nananapak ako bigla, hindi ganun. Eh syempre asawa yun nanay ng asawa ko yun. So ginagalang ko rin siya. Kaya talagang tahimik ako. 9 years akong nagtiis, grabe. Hindi ako nakauwi ng Pilipinas noon kasi nga ayokong isipin ng biyanan ko na kinukuha ko yung pera ng anak niya. Hindi nga niya binibigay sa akin yung sahod niya. Hanggang ngayon hindi binibigay sa akin ng asawa ko yung sahod niya. Kasi ang gusto ko mangyari, hindi naman sa kanya-kanya, siya maghawak ng ng sahod niya, ako maghahawak ng sa akin, ganun. Kung ano yung kung ano yung mga bills namin, hati kami, ganun. Ganun yung sistema ng namin pagkasama ng ganito katagal, 24 years na kami. Kaso yung biyanan ko, iba yung isip niya. Akala niya talaga kinukuha ko yung pera ng anak niya. Bang iniisip niya na kaya lang naman ako nagpakasal sa anak niya kasi para sa visa, ganun, para dito ako sa Japan, sarap buhay, ganun lang, ganun yung iniisip niya. Ay sabi ko sa'yo, one time na pumunta siya sa bahay namin. Tapos tatlo na yung anak ko nun maliliit pa, si Yuki, si Mau, tsaka si Kazu, tatlo na sila. Tapos pumunta siya sa bahay namin, mga hapon niya, mga alas 2, alas 3, ganyan. Tapos nagayaya siya pumunta ng mall, mag-mall daw. Tapos alam mo, sabi niya sa akin, huwag ka na sumama, ka na lang, maglinis ka dito sa bahay. Sabi po nung gano'n sa akin.
Tapos sigaw siya ng sigaw. Maglinis ako na, maglinis ka naman. Ganyan siya. Ay, sabi ko sa'yo, nasagot ko talaga siya. Dinabugan ko siya eh. Tag nito, kinuha ko lahat ng mga damit ko. Tag nitong tinapon ko. Sabi kong gano'n sa kanya. Eh di maglinis na ako. Sabi kong gano'n, lumayas na kayo. Sabi kong gano'n. Ay, sabi niya gano'n sa akin talaga. Sabi niya sa akin, ano, tag nito, lumalabang ka na sa akin. Ganyan, wala ka ng galang. Gano'n sa akin. Hindi ko talaga makakalimutan yun, guys, kasi syempre ang dami kong tiniis doon sa biyenan ko eh. Yung biyenan ko lalaki sobrang bait, hindi siya nagsasalita, hindi siya nagrereklamo ganun. Pero yung biyenan ko talaga, ang biyenan kong babae, sobrang matara yung mukha nun eh. Matapang ganun. Kung ano yung gusto niya sabihin niya, ganun siya, ganun siyang tao. Kasi yun nga nung nag-away na kaming dalawa. Tapos ang ginawa ng asawa ko, sinuntok niya yung pader. Sabi niya gano'n sa nanay niya. Tumigil ka na! Sabi niya gano'n. Dahil tag nito, dahil sa'yo, nagkakagulo yung pamilya namin. Sabi niya gano'n. Sabi niya, masyadong tag nito, binubuli yung asawa ko. Sabi niya gano'n. Talagang pinagtanggol ako ng asawa ko. Kasi nga, alam niya yung ginagawa sa akin ng nanay niya eh. Hindi lang ako nagsasabi sa asawa ko, pero nararamdaman niya. Kaya siguro yun, simula nun, bumait sa akin yung binan ko. Sabi ko sa'yo, hanggang ngayon mabait siya. Hingga mo, sinasamahan pa nga ako sa ospital nun. Magkasundo na kami. Hindi na siya nagre-reklamo. Kasi, wala naman siyang mapapatunayan na ginawa ko eh. Wala akong hiniling sa anak niya na bilan mo ako ng ganito, bilan mo ako ng ganyan. Yung mga alahas ko, yung mga bag ko na Louis Vuitton, mga ganyan. Mga mahal na bags. Ako lahat bumili noon. Walang binili yung asawa ko. Bumili man siya. Yung regalo niya sa akin nung namin. First time yon. Regalo niya ako ng tag nito, ng Louis Vuitton na bag. Wedding anniversary namin. Siguro 5 years ago. 3, 4, mga ganyang Tagal na. Ayun lang, first time niyang binilan ako. Pero syempre bibili siya ng bibili siya ng mga sapatos, ganyan. Pag trip niya lang. Pero pag sinabi mo na bilan mo ako ng ganito, hindi yan bibili. Ganun siya ka Hindi ako humingi sa kanya ng pera. Ayun yung buhay ko dito. Diyos ko, lahat ng mga binibili kong gamit, ako talaga lahat. Kahit ngayon ticket ko pauwi ng Pilipinas, pati yung mga ticket ng mga bata nang umuwi ako. Ako lahat bumibili noon, sarili kong pera yun. Hindi ako humingi sa asawa. Kasi nga syempre ayokong isipin pa rin niya, isipin ng asawa ko, tsaka isipin ng mga in-laws ko na ganun ako. Ayoko ng ganun, hindi ako ganun babae. Hindi para sa visa kaya ako nagpakasal sa kanya, hindi para sa pera, ganun. Ang dami kong tiniis dito for 9 years na ganun yung benan ko. Pero yan ngayon, mabait na siya sa akin. Simula na nag-away kami. Siguro mga 15 years. Ay hindi, 30. Mga siguro, mga 10 years ago na. 10 years or 11 years ago na siyang mabait sa akin. Kasi simula nung inaway-away ko siya. Nakita niya yung ko eh, yung totoo kong ugali. Kaya yun. Tsaka natakot din siya sa anak niya eh. Kasi takot siya sa anak niya eh. Eto, takot siya dito. Takot siya. Kasi nga bunso rin. Mahal na mahal niya. Spoiled sa kanya. Lahat ng hilingin ng asawa ko sa nanay niya binibigay. Kasi nga bunso. Kaya yun. At saka siguro naman napatunayan ko na sa kanila na hindi pera yung ko sa asawa ko. Tag nito. Ano ba tawag doon? Yung gusto. Basta ang hirap ipaliwanag. Hindi para sa visa, hindi para sa tag nito karangyaan, ganyan. Hindi para sa pangalan nun, sa pera, sa mga luho, hindi para sa ganun. Kasi tingnan mo kung tutuusin, grabe yung tiniis ko sa binan ko, 9 years na maldita siya sa akin. Pero nanatili pa rin ako sa tabi ng asawa ko. Hindi pa rin ako umalis. Kahit nga hindi ako makatulong sa pamilya namin eh. Okay lang. Yung mga kapatid ko, dati nagtatampo yan sa akin. Kasi, tag nito,
Hindi nga ako nagpapadala ng pera, magpadala man ako, ganyan. Maliit lang talaga, yung binibigay lang na allowance ng asawa ko para sa pagkain, ganyan. Tapos pag may pag may pangalan yan, pag may binili na na pagkain, tas may sumobra doon, yun, bibigay niya sa akin yun. Pero hindi ako talaga humihingi sa kanya. Siya minsan nagkukusa siya sa akin, binibigay niya ako isang lapad, ganyan. Noon. Tapos, yun nga, siguro naman napatunayan ko na yun sa kanila na pangalan yan, hindi lang ganun yung hindi ganun yung purpose ko. Kaya ako nandito. Mahal ko yung asawa ko, kaya nga ako nandito eh. Tingnan mo, hindi kami magtatagal ng 24 years, 'di ba? Kung ayun lang yung ko sa kanya. Siguro naman napatunayan ko na yun sa kanila. Kaya ngayon, bumabawi talaga ako sa mga kapatid ko. Lahat ng mga gusto nila, hindi naman sobrang lahat talaga na nabibigay ko. May antag nito, at least nabibigay ko na sa mga kapatid ko. Yan, nakakauwi ako, marami akong pasalubong sa kanila. Yung mga pinabibili nila sa akin, nabibili ko na. Sa sarili kong pera yun, guys, hanggang ngayon. Tag nito, hindi pa rin nagbibigay sa akin yung asawa ko ng pera. Minsan nililibre siya, nililibre niya kami ng pagkain, ganyan. Tapos minsan naman ako yung taya sa pagkain, ganun. Tapos ang sistik kasi sa pamilya namin, yung asawa ko magbabayad ng mga bills namin. Tapos ako naman dun sa pagkain. Ganun yung namin, rules sa bahay. Kaya ayun, siguro naman okay na yun. Wala. Minsan niloloko ko tong asawa ko eh. Tagal na tayo, ganyan. Yung anak ko tulog na. Tag nito, matagal na tayo. Kailan ba tayo maghihiwalay? Ganyan. Binabatukan ako niyan. Ayun. Okay naman na kami ng biyanan ko ngayon. Mabait na siya sa akin. Kahit naman yung bayaw ko eh. Dalawa lang kasi sila magkapatid, guys. May kuya yung asawa ko, kamukha niya. Pero mas gwapo syempre asawa ko. Kaya din nasabi ko na nabibigay ko na yung mga gusto ng mga kapatid ko, nakakabawi na ako sa kanila. Kasi nga, nagtatrabaho na rin ako. Kasi nung mga bata pa yung mga anak ko, syempre hindi ako nakakapagtrabaho talaga. As in, wala. Hindi talaga. Pagtrabaho man ako 3 hours lang, ganyan. So maano lang din yung kita, di ba? Ay para sa pagkain lang talaga. Ngayon pala, hindi kaso. So ngayon, yan, nagtatrabaho na ako ng full time talaga. So may pera ako sarili, kaya nabibili ko lahat ng gusto ko. Hindi naman totaling lahat. Yung mga kailangan ko sa buhay. Ayun guys, yung biyanan ko ngayon, minsan nagdadala siya ng pagkain sa sa bahay namin, ganyan. Tapos minsan niyayaya namin yun pag aalis kami. Niyayaya namin yung biyanan ko. Kasi matanda na rin siya, nasa 70 plus na rin yata siya. 74, 75, mga ganyan. Kaya yun, simula na maging mabait siya sa akin, sinasama na namin siya kahit saan. Pag minsan tatawag yun, sabi niya, punta tayo sa ganito, ganyan. Kasama namin, sige punta tayo, ganyan, sasama kami, ganyan. Yung asawa ko magdadrive, ganun yung sistema namin ngayon. Kaya naging mabait siya sa akin talaga. Pero grabe talaga yung ginawa niya sa akin last year tuloy. Noong nag-umpisa pa lang kami ng asawa ko. So, ayun lang guys. Dito ko natatapusin ang ating mini vlog. Sandali lang tong vlog na to. Yan. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na upload. Bye! God bless!